Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Of Word and of Prayer. Muli, ito po muli ang inyong lingkod, si Deacon Joseph Crame. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na makapaglingkod sa Kanya sa pamagitan ng ministeryong ito na nilagay sa puso ng ating pastor, ay Pastor Neil. Nawa ay makarating sila ng ligtas, parang naglalayag pa lang sila ngayon. Mukhang maya-maya dadaong yung kanilang barko na sinasakyan kasama si Preacher Renato, si Ate Esther, si Deacon James, si Ate Marie, si Mark, at syempre yung aking paboritong kapatid na si Ma'am Jack. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po Pastor Neil. Magandang umaga Pastor Jabez and Ma'am Sue. Kay Ma'am Jack, good morning. Kay Preacher Ronald, I hate you. Yung dalawa na lang po ni Preacher Ronald na nagkakaintindihan. Magandang umaga po kay Deacon Kent, good morning. Kay Ma'am Lynn, magandang umaga po. Siyempre sa akin may bahay, na ang aking ever supportive na may bahay. Kay Ma'am Pressy, good morning sa mga kasama natin sa umagang ito. Kay Ma'am Liberty Calado, magandang umaga po. Kay Ma'am Susan Jose, welcome po sa Of Word and of Prayer. Kay Nanay Nene Mercalesha, good morning. Ingat sa biyahe mamaya. Kay Sir Joseph Wilfredo Lingat, nawa ay okay na ang inyong tuhod. Ingatan po kayo ng Panginoon, kasama ang inyong pamilya sa inyong pamamasyal. Enjoy your vacation. Kay Ma'am Tess Icasas, magandang umaga po. Kay Ma'am Christine Fernandez Shapno, good morning. Excited ka na din, dadating na si Preacher John. Kay Ma'am Santa Groyon at sa inyong mga anak, magandang umaga po. Kay MJ De La Rosa, magandang umaga po. Kay Karen Enriquez, good morning Karen. Kay Sir Domingo Sibonga, magandang umaga po. Kay Ate Mayan Enciso Iraya, magandang umaga po. Kay Ma'am Bernardita Plopena, good morning. Kay Ma'am Rowena Padilla Dominguez, good morning Ma'am Weng. Kay Deacon JV, kay Louie and Luisa, good morning po. Wala. Ayun. Ma'am Susan Docena, good morning po. Kay Ate Percy Fernandez Zapata, good morning Ate Pers. Kay JJ, good morning. Kay Ma'am Judy Soriano. Kay Ma'am Riza Forberosa Lumangyaw, good morning. Kay Pastor Ruel, good morning. Again, congratulations Riel sa iyong graduation sa senior high school. Kay Shelo, good morning. Kay Mami Joy and Ate Emma. Kay Sister Gladys Binson Comanda and Deacon Boyet, magandang umaga po. Kay Kuya Ricardo Cruz Jr. and Ate Des, salamat sa pagsama sa akin. Kay Ma'am Pauline Morales Almirol, good morning po. Kay Ma'am Ann Santos, magandang umaga po. Kay Ate Malu Asidilio Maga, good morning. Okay. So, this will be the last part of our series sa Psalm 23, the Lord's Testimony Series, Part 6. Ang title po natin ay Grace, the Mold of the Shepherd's Love. Sabi sa Psalm 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So this is the concluding part of Psalm 23. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, magandang umaga po
Salamat, Panginoon, sa panibagong pribilehyo ito na ibigay mo sa amin upang makapakinig, makapag-aral ng iyong salita. We pray, O Lord, for your mighty presence to be in our midst. Dalayan ko, dakilang Diyos, for you to give us the wisdom that will usher us to your understanding, to your knowledge. At dalayan ko, dakilang Diyos, may we meditate, Panginoon, sa umagang ito sa iyong kabutihan sa amin. And may it lead us, dear Lord, to a genuine repentance, Panginoon. Baguhin niyo ang aming mga puso, baguhin niyo ang aming mga spirito, ang gawin ng aming kaisipan, ang bawat aspekto ng aming pagkatao, at nawa, Panginoon, ay sandigan namin ang napakamagandang text na ito, Panginoon, ng Psalm 23. We pray, O Lord, for you to minister to us, Panginoon. Change us, O Lord. I-convict kami, nawa, Panginoon, ng iyong banal na spirito at kumilos kayo na malaya sa aming puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Indeed, O Lord, this is a privilege, ang iyong pag-iingat at paggabay, ang umawak sa amin, Panginoon, at malagala sa amin ang inyong biyaya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Psalm 23, the Lord's Testimony series. So this will be the last part, part 6. Grace, the mold of the shepherd's love. Okay? So ito po yung naisip kong title, mold. Imagine niyo, ang Panginoon ay hinuhubog tayo to be the person He wants us to be. At kung paano siya kumilos sa ating buhay, nadinig niyo sa akin, simula't simula, yung tinatawag na uniqueness ng kanyang pagkilos sa ating buhay. At yung uniqueness na yun, yung design na yun, ay hindi siya one-time, big-time na pattern. Na kung saan, kung paano niya ako minomolde, kung paano niya inaayos ang aking buhay, same mold ang gagamitin niya, no? Kapag inayos niya ang buhay ni Deacon June de Guzman, good morning. O kaya ni Ma'am Jenny Napay, magandang umaga din po. O ni Ate Malu, Corios Pacheco, magandang umaga po. Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong mold. At yung mold na yun ay ang hirap i-comprehend. Kaya ang hirap ding alam niyo yun, mahirap siya intindihin. May mga pagkakataon na sa preference natin sa ating mga sarili, dumadating sa punto na parang it will cause us frustrations, di ba? Kasi hindi natin maintindihan kung bakit natin nararamdaman yung ganito, bakit tayo nagkakaroon ng ganitong kaisipan, bakit parang may mga situation na very uncomfortable, di ba? Yung mga situation naman na okay. Pero ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, ang Panginoon ay kumikilos. At sa bawat pagkilos niyang yun, komportable ka o hindi, andun ang kanyang biyaya. Nakapwesto tayo sa isang sitwasyon. Nilalagay niya tayo sa isang sitwasyon na magiging tool niya for perfection, para iayos yung bawat detalye ng ating buhay. Kung ang sculptor ay gumagamit ng hammer at saka nung kanyang paet, di ba? Diba yung isang paet? Or kung ano man yung kanyang mga kamay, di ba? Para i-mold yung clay. Ang ginagamit niyang tool ay kanyang biyaya, ang kanyang grace. Sabi ni David, surely goodness, matapos niyang sabihin yung Psalm 23, enumerate. Ang maganda rito sa Psalm 23, as I meditate on Psalm 23, hindi mo masasabi na yung mula verse 1 hanggang verse 6 ay independent to one another. Lahat sila dependent to one another. At hindi mo masasabi na iba ang explanation at pinapatungkulan ng verse 2 sa verse 1, ng verse 3 sa verse 4, o ng verse 6 sa verse 2. No? Lahat sila interconnected to the point na miski isa lang ang kunin mo,
Miski lang, isa lang ang i-meditate mo, matatouch mo mula 1 to 6. Halimbawa, pinili mong i-meditate. Yung lagi natin nire-recite na, no, na Psalm 23:4, Yea, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kapag iyan i-meditate mo, kaya kapag iyan ay inupuan mo, hindi mo pwedeng hindi matatouch yung essence ng verse 2, ng verse 5, ng verse 6. Tapos, bababalik ka sa kabutihan, sa biyaya na sinasabi, nilalahad ng Psalm 23:1. Indeed, the Lord is my shepherd, and I shall not want. No? Sabi sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kumbaga, in this world, either we live, mabubuhay tayo as a sheep who is living astray, pag-alagala, walang mapuntahan, walang nangangalaga, or we live in the care of our shepherd. No? Laging iyan ang choice natin. Are we going to live in submission sa ating shepherd, or i-insist natin yung ating independence? Diba? Parang everyday, yun yung pinaka-battle natin. Kumbaga, the choice is yours. Kinilala mo na siya bilang shepherd, pero may mga sitwasyon sa ating buhay na gusto natin kumawala. Kaya lang, ito yung realidad. Miski nung hindi pa tayo nakakilala sa Kanya. It is within our nature, naturalesa natin, na laging mabuhay independently, malayo sa paggabay at paghawak ng Panginoon. I-incorporate lang natin sa buhay natin siya, sa buhay natin, I-invite lang natin siya sa buhay natin kapag na silo na tayo, at makita natin yung kawalang magagawa. Pero ang design ng Panginoon talaga sa atin ay dumipende sa Kanya, to be guided by Him. No? Kaya, are we going to live doon sa advantage ng Kanyang paggabay, o baka mamaya hindi natin alam, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, habang lumalakad tayo sa araw-araw, may mga sitwasyon pa din na nire-repel natin, nire-reject natin yung Kanyang involvement sa ating buhay. Okay, sana yun yung talagang ma-realize natin na hindi tayo mabubuhay kahit na isang segundo lang na malayo sa Kanya. Are we going to live as a sheep na malaya pa din, pag-alagala, ligaw, tupang ligaw, di ba? Or mabubuhay tayo sa canopy ng Kanyang protection, na meron tayong shepherd. Verse 2, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Kumbaga, everything is under control. Ang kailangan lang natin ay mag-rest, sumandal, magpahinga. No? Kapahingahan ng spirito at kaluluwa sa Kanyang mga provisions. Verse 3, He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Kailangan natin makipag-cooperate, no? Sa Kanyang program na prepare sa atin for us to be rehabilitated, sa Kanyang rehabilitation process. Kailangan natin, alam niyo yun, from time to time, moment by moment, we have to accommodate. Kailangan natin tanggapin na siya ay nag-i-impress ng magagandang bagay sa ating puso upang magkaroon tayo ng tamang pagbabago at tamang pamantayan sa ating paglakad sa mundong ito. Sabi sa verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Diba? Tinatrain niya tayo for us to be comforted by His presence. Sabi, sa verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sa mundong ito kasi, ang philosophy, di ba? For us to maintain a healthy disposition in life, lagi natin nadidinig, choose our personal battles. We have to choose our personal battles. Pero,
sa verse 5, kung nanamnamin natin yun, wala tayong sariling battle. No? Wala tayong pwedeng angkinin na battle natin. Lahat ng battle natin ay sa Panginoon. Diba? Every battle is God's battle. At ilalaban niya tayo, no? All throughout ng proseso ng ating buhay. Kung tayo ay mananatiling kikilalanin ang relasyon natin sa Kanya bilang shepherd at tayo bilang mga sheep niya. No? Okay, verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Diba? And I shall dwell in the house of the Lord forever. Kumbaga, araw-araw, isa sa pinakamahalagang dapat natin matutunan ay pinapalagana niya, no? Pinapalagana niya ang kanyang kabutihan, pinaparamdam niya sa atin yung kanyang awa, pinaparamdam niya sa atin yung kanyang biyaya. No? Bakit? Ang pinaka-reason is for us to experience personally at dapat ma-recognize natin to, makita natin yung significance ng kanyang involvement sa ating buhay kasi is leading us, no, every day para ma-experience yung repentance. No? May mabago sa ating buhay. Pag sinabi kasing repentance, ang pinaka-lundo niya sa isang, in layman's term, kaya ka mag-repent, meron kang ginawang matinding kasalanan. Matindi. Ganun talaga tayo mag-recognize ng kasalanan. Ganun tayo mag-identify ng kasalanan. Kailangan matindi. No? Kaya kapag medyo sa pamantayan natin ay lesser ang ating ginawa kumpara sa kapwa natin, kumpara sa kanya, mas okay ang reaction mo. Diba? Kumbaga, mas may dapat siyang pagsisihan, may mas dapat siyang baguhin. On my part, on my end, justifiable pa. Parang tipong ganun, Kaya wag tayo mabuhay sa ating sariling pagkaintindi. Sabi, surely goodness and mercy shall follow me. Araw-araw, ang habag ng Panginoon ay pinapaulan niya sa atin. Dahil kung hindi tayo kakawala at hindi tayo magiging aware, hindi tayo magiging reflective sa ating mga ginagawa, hindi natin ma-accommodate, hindi natin fully ma-meditate yung kanyang kabutihan, di ba? Okay, unang-una, sabi, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So, ibig sabihin, araw-araw, di ba? Araw-araw, makikita natin, masusumpungan natin yung kanyang kahabagan, yung kanyang kabutihan. So, may tatlong purpose po tayo, no? For revival, reformation, and for regulation. Okay, number 1, revival of the Spirit. Diba? Nung sa pagkakataon na tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, na bago na ang ating buhay. Kung tutuusin, may revival na nun. Mabubuhay na tayo ayon sa, kumbaga, eto tayo, diba? Nung tayo makasalanan pa. Pumasok tayo sa pinto na kung saan tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Automatically, sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, tinanggap na natin si Kristo, diba? He is a new creature. Automatically, nag-level up na tayo. Okay? Unless we realize, di ba? Dapat doon pa lang mag-umpisa na yung pagbabago. Kaya lang, may mga sitwasyon talaga. Eto tayo, ni-level up na tayo ng Panginoon, pero yung way of living natin, yung ating mga intervention sa buhay, eto pa din. Kung ano yung kaisipan natin dito, ang level up na tayo, di ba? Ito pa din. At araw-araw, isa yun, sa ginagawa ng Panginoon, isa yun sa break ng Panginoon sa atin. Yung ating mga nakasanayan, di ba? Yung ating mga nakasanayan, na isang tabi natin, ibigay natin sa Kanya, hayaan natin siyang i-rehabilitate tayo, di ba? Kaya, everyday may revival kung tutuusin. Dapat marirevive tayo. Ang mga spirito natin ay nare-revive. Sabihin, may mga ina-accommodate natin yung mga pagbabago na kanyang binibigay. Sabi sa 2 Peter, revival of the spirit. Napakahalaga nun. Kaya nga,
ibig sabihin, makakapag-umpisa ulit tayo. When we will be revived, makakapag-umpisa ulit tayo ng panibagong buhay. At araw-araw, ino-offer sa atin ng Panginoon yung revival na makapagsimula ulit, nakasama siya. Kasi from time to time, hindi natin napapansin, bumibitaw tayo sa Kanya. And yun na lang, salamat sa Panginoon. Napakatyaga niya. Sabi sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but in long suffering to usward, not willing that we should perish, but all should come to repentance. Lagi natin iniisip, na kapag meron tayong ginawang kasalanan, automatically, di ba? Kung paano natin dinidesire na kapag may tao o may kapwa tayo na gumawa ng kasalanan natin, kung kasalanan sa atin, kung paano, kung siguro nakapag-produce ka ng kidlat, yung tingin mo, nakapag-produce ng kidlat, sa palagay ko, buhay pa siya, cremated na siya. Diba? Kasi agad-agad. Diba? Pero ang Panginoon, sabi nga niya, the Lord is not slack concerning His promise. Pangako niya yun. Na siya'y magiging mabiyaya sa atin. As some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any man should perish. So, ang design niya sa atin talaga ay hindi mapahamak. Diba? Kundi magkaroon ng pagbabago. Mabago ang ating buhay. But that should come to repentance. When we meditate on the goodness of the Lord, hindi pwedeng walang result. Diba? Kaya nga yung pagiging mapanalangin at pagiging when we give praises to the Lord, talagang partners lagi sila di ba? Lagi sila magka-partner. Hindi ka pwedeng maging mapanalangin na hindi ka nagbibigay puri. Hindi ka pwedeng ma-realize, buti ng Panginoon, tapos hindi ka mananalangin. Acknowledgement mo yun na kanyang kabutihan. Kaya, i-practice natin pareho, i-practice natin ng sabay. As if, when we praise, we also pray. When we pray, we also praise the Lord. Diba? Kasi doon lang ang avenue na kung saan ma-accommodate natin, i-meditate natin yung kanyang kabutihan. At ang lundo nun, ang reward nun, ay magkakaroon tayo ng repentant heart. Ay, Lord, salamat. Yung kanyang kabutihan, kumbaga, inaando niyan yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating puso. Kasi hindi mo mapapalitan ng isang maling gawi ng kanyang tamang virtue na nilalagay sa ating puso kung hindi natin i-accommodate, hindi natin iisipin yung kanyang kabutihan. Diba? Hindi natin ma-outdo, hindi natin matatanggal sa isip yung pandaraya natin sa sarili natin kung hindi natin kung hindi natin siya sasampalatayanan at hindi natin makikita talaga yung truth na dapat na linalagay natin sa ating pusos. So kapag walang praise, walang prayer, patay na ibig sabihin, it will be very difficult for us to accommodate the truth. Kasi tayo, yung ating pandaraya natin sa ating iniisip, dinadama, sinasabi, ginagawa, ginajustify natin yan according sa ating standard. Kaya for us to repel, tanggalin, kumbaga i-evict yung mga maling gawi, kailangan natin accommodate yung kanyang truth. Ano yun? We have to praise and we have to pray to the Lord. Diba? Ibig sabihin, chances were given again and again and again and again to everyone for us to recognize His grace. Biyaya ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Diba? Lahat kasi ay pawang biyaya. Hindi naman ibig sabihin nun ay complacent ang Panginoon. Kumbaga, may tawag sila doon, diba? Pag yung bata may ginawang masama, ini-encourage pang gumawa ng masama, pinuponsinte, Kasi ito ay act ng kanyang manifestation ng kanyang pag-ibig sa atin, na nagmamanifest sa isa sa kanyang mga attributes na shiners niya sa atin through the power of the Holy Spirit. Ano yun? Yung long suffering. Diba? Kumbaga, lahat. Meekness, gentleness,
Nakapaloob na yan, ano? Kasi, kung tayo'y malayo sa Kanya, sabihin natin, ay, okay lang na ako'y mabuhay sa kasalanan at dumadating sa punto, no, na justify mo pa, diba? Nung tayo ay wala pang Kristo sa puso, we are in what we call rut of despair, RUT. Alam niyo yung sasabing rut? Yung dinadaanan ng kalabaw sa mga bukid, diba, humuhukay dahil maputi, humuhukay siya ng malalim. Tapos, kapag may dumaang paragos doon lang din siya dadaan. Ibig sabihin, hindi siya makakaalis doon. Until such time na malagpasan nila. Pero doon at doon din ang daan natin. Ibig sabihin, wala pa tayong tamang relasyon sa Kanya. Wrath of despair. Lagi tayo ililid doon sa wrath of despair. Iyon at iyon, wala tayong choice. Kaya nga sabi nila, di ba, bakit hindi pwedeng kantahin? Natatandaan ko sa isang inatendang kong forum nun. Yung kantang, Lord, patawad. Kumbaga, maganda rin naman daw yung message. Lord, patawad. Nadidinig niyo ba yun? Ang sagot ko nun, sabi ko, kasi nung kinumpose nila yun, out of desperation. Hindi nila alam kasi kung ano yung gagawin. Pero tayong mga mananampalataya, pag sinabi nating patawad, guided tayo ng banal na spirito. No? Ibig sabihin, may repentant spirit. Iyon yung pagkakaiba sa mga walang Kristo sa puso. Hindi nila alam ang gagawin. Kaya pag sila'y humingi ng tawad, dahil out of feeling of being despair, walang magagawa. At hindi nila alam kung paano gagawin. Kasi titingin sila sa kanilang sarili. Biski ano gawin ko, hindi ako mag-measure up, hindi ako magle-level up para patawarin ako ng Diyos. Diba? Parang pakiramdam, laging kulang kung ano man yung kabutihan na kanilang i-exercise. Diba? Wrath of despair. Pero, bakit po di ko hanggang ngayon nagkakasala pa rin ako? Hanggang ngayon, feeling of desperation. Well, yung guilt natin is on a different note, different level, kasi andun yung conviction ng banal na spirito, at covered tayo ng kanyang biyaya. Sila, wrath of despair, kahit ano gawin, hindi makakawala. Pero tayo ay nasa circle of grace. Paulit-ulit, iniikot tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya. Until such time na ma-realize talaga natin, submit natin sa Kanya, at sumandal tayo, at talagang gawa ng banal na spirito, at ma-recognize natin yung Kanyang biyaya. Panginoon, talagang wala pala talaga akong magagawa. Sasandig lang ako, kung ano yung sinasabi mo. Susunod lang ako, kung ano yung inuutos mo, kung ano yung impress mo sa akin buhay. Yun yung difference, wrath of despair, going to nowhere. Pero, circle of His grace, miski anong gawin natin, miski pumalag tayo, naandun tayo sa circle ng Kanyang grace. Ikot-ikot, hindi mawawala. Babalik at babalik tayo sa Kanya. Okay? Sabi nga sa Lamentations 3:22-23. Take note of that, Wrath of despair versus circle of His grace. At salamat sa Panginoon na andun tayo sa circle ng Kanyang grace. At bumibigat sa araw-araw ang ating pakiramdam. Kinonfess ko na kahapon to pinaglabanan ko na to At na-encourage ako dun sa verse na, at pangako ng Panginoon pinanghawakan ko Kaya sabi ko, Lord, sige, hindi ko na uulitin. Pero inulit ko na naman ngayon. Diba? Pero hindi nyo na kailangan batahin, out of desperation, kung ano man yung kabigatan. Balikan natin yung Kanyang biyaya, at i-acknowledge natin ulit. Accommodate ulit natin yung Kanyang forgiveness, di ba? Dahil na-covered tayo ng biyayang yun. Huwag tayong magulumihana, huwag tayong manlumo as if naandun tayo sa wrath of despair. Naandun tayo sa proteksyon ng biyaya na in-extend sa atin sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo na tinanggap natin na buong buo.
Kaya covered tayo ng kanyang grace. Circle of His grace. Magsimula ulit tayo, pabalik sa kanya. Diba? Laging, kumbaga sa mga nagda-diet at gusto mag-diet na kagaya ko, laging may day one. Laging may bagong simula para sa atin. Sabi sa Lamentations 3:22-23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Okay? Sabi sa Isaiah 41:8. Ito yung hinayag ni Isaiah sa mga Israelita, di ba? Na nagbibigay ng pag-asa ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Sabi, comfort ye, my people, saith our God. Okay? Huwag kayong magulibihanan. Iayos niyo ang inyong puso. Sabi sa verse 2, speak ye comfortably to Jerusalem. Okay? And cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. For she hath received of the Lord's hand double for all her sins. Alam niyo yun? Speak ye comfortably. Okay? Ibig sabihin, ito yung spark of hope. No? Tignan nyo to. May pag-asa. At yung pag-asang to, pwede nyo nang i-claim. Diba? Na kung ano man yung ating mga ginawa, nag-provide na ang Panginoon ng tagapagligtas. Hinugasan niya na ang ating mga kasalanan. Sabi sa verse 3, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Sinabi to ng Old Testament, di ba, ni Isaiah. As if pag ito'y narinig mo, you're looking doon sa future, na may tagapagligtas. Kaya nga kahanga-hanga yung nila yung kanilang pananampalataya Hindi pa nangyayari, pero pinangako na ng Panginoon sa kanilang paglingap, actually hindi paglingap, pagtingin sa future, di ba? Mag-uumpisa na doon yung kanilang salvation. Samantalang tayo, di ba? Tumitingin, natapos na Kaya mas matindi yung pananampalataya ng mga taga-Old Testament kung tutuusin Pinangako pa lang, hindi pa nangyayari, di ba? Napaka mabiyaya ng Panginoon, di ba? All the days of our lives, past, present, and future, di ba? Sa past, babalikan mo, mabiyaya talaga ang Panginoon. Talagang hindi siya magkukulang, di ba? Sabi sa verse 4, everybody shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crook shall be made straight, and the rough places plain. Hindi ito yung yung sinasabing crook shall be made straight. Hindi ito yung ginagawa ng mga politiko ngayon na yung mali ginagawang tama, yung tama ginagawang mali para maging suited sa kanilang mga narrative Iba ang Panginoon. And the glory of the Lord shall be revealed. Ibig sabihin, may mababago, may makikita tayong pagbabago. At hindi ito gawa ng tao, gawa ito ng omnipotent na Panginoon. Diba? At magiging perfect kasi yung sasalo ng ating mga kasalanan, yung mga magbabayad sa atin ng mga kasalanan natin, ay perfect. Walang anumang pwedeng hanapin si Satan na, oops, may ginawa si Kristo na ganito. Diba? Kaya ibig sabihin, with full dependence and confidence, diba? Makri-claim natin na talagang walang lusot. Ibig sabihin, kung tayo ay walang tapon, walang tagas. Kaya pag naglagak tayo ng pananampalataya natin sa Kanya, sealed, secured, di ba? And the glory of the Lord shall be revealed, and all the flesh shall see it together. For the mouth of the Lord hath spoken it. The voice said, cry, and he said, shall I cry? All flesh is grass, and the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, but the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Spark of hope na binibigay ng kanyang
salita. Diba? Mawawala kayo, mauubos kayo. Pero ang aking salita, andyan. Diba? Panghawakan natin o hindi, this is the truth. Diba? Okay, revival of the Spirit. Next is the reformation of the Spirit. So, kung na-reset tayo, nakakita natin ng ating kawalang magagawa at sumandal tayo sa Kanya, syempre, yung Kanyang paggabay, yung Kanyang pag-sustain ay dapat natin sandalan. Reformation of the Spirit. Sabi sa Psalm 23, He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Circle of His grace, di ba? Path. Di ba? For His name's sake. Hindi ka sa anong bagay dahil kay Kristo. Di ba? Kaya paulit-ulit nagiging mabiyaya siya sa atin. Kahit kaano kalaki ang ating kasalanan, pinagbayaran niya na yan. Okay? Kaya yung pinaka penalty ng ating sins, di ba? Ay nabayaran niya na. Yun yung kamatayan. Sabi sa Psalm 51 verses 1 to 3, Have mercy upon me, O God, sabi ni David, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Di ba? Alam niyo yun, nung nire-review ko yung isang nung isang araw, yung isa sa mga series na to, sabi ko, nasabi ko, yung reward ng ating sin, yung consequences ng ating mga kasalanan na ipinagbayaran niya. Okay? Mali yung term ko ng consequence, dapat penalty. Kasi ang pinaka-penalty talaga ng sin ay kamatayan. Pag sinabi kasing consequences ng sin, ano yung binunga ng mga kasalanang yun? Yung consequences, mananatili sa atin yun. At pwedeng maging, kung hindi tayo magiging maingat at hindi natin ibibigay sa Panginoon, yung mga consequences na yun, na dinulot sa atin ng maling mga gawi, pwedeng magbunga pa ng iba't ibang kasalanan. Pag sinabing consequences ng sin, halimbawa, nag-drugs ka, to the point na in-abuse mo, syempre, maaaring maapektuhan ka, di ba? Yung something sa iyong katawan, di ba? Sa ating katawan, kung ano man yung naging epekto nun, hindi na marireverse yun, yun na yun. Di ba? Kaya kung meron nagka-damage ka sa brain, yun na yun. Habang gumagawa ka ng kasalanan, halimbawa sa Saudi, kumupit ka ng nakadisplay na doon, na kwintas, at naparusahan ka, pinuto lang kamay mo, at nakilala mo siya bilang tagapagligtas, hindi na ibig sabihin nun, tutubo yung kamay mo. Yun yung consequences ng sin. Yung penalty ng sin ang kanyang binayaran, yung kamatayan. Kaya kung ano man yung magiging, ibig sabihin, pag namamatay tayo, at natapos yung ating tahakin sa mundong ito, may langit na bayan na nag-aantay. Yun yung penalty ng sin, no? Imbis na sa hell, sa langit tayo pupunta. Yung consequences ang mananatili, no? At sabi niya, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Kasi magpo-progress pa yun. Magkokos yun ng desperate feeling, frustrating feeling on our part, on our end. Kaya kailangan ibigay natin. Kasi ibig sabihin, magiging kargahin natin yung mga naging consequences ng ating sin. Diba? Kung halimbawa, faithful na asawa ka ngayon, tapos at one point, nagloko ka, nagkabunga. Hindi naman dahil nagsisi ka, mawawala yung naging maling bungang yun. Diba? Babatahin mo yun. At isa yun sa mga kabigatan. Isa yun sa mga pwedeng maging reason para maging mabigat ang yung spirito. Pero mabiyaya ang Panginoon. Dadaloy pa rin ang biyaya ng Panginoon. Siya yung magbibigay sa atin ng wisdom para harapin kung ano yung mga part yun ng kanyang reformation, rehabilitation sa ating buhay. Diba?
Isa yun sa mga sinusuko natin, yung mga naging consequences ng sin. Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. Sa aking mga kasalanan. Okay? For I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. Diba? Kaya nga nung sinabi niya, create in me a clean heart, renew the right spirit within me. Sabi sa Isaiah 49-11, O Zion, that bringeth good tidings, get thee up into the high mountain. O Jerusalem, that bringeth good tidings, lift up thy voice with strength, lift it up, be not afraid. Say unto the cities of Judah, behold your God. Tumingin tayo sa Panginoon. Behold, the Lord will come with strong hand. Diba? And his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. Verse 11, he shall feed his flock like a shepherd. Gagabayan niya tayo. Lord, di ko alam. Paano ko, diba? Paano ko pagdudugtungin yung mga bagay-bagay para makasurvive sa araw na to. He shall feed his flock, siya yung magpo-provide. Like a shepherd, siya yung mag-guide, diba? He shall guide. Kaya kung ano man yung mga pwedeng consequences ng ating mga maling naging decision from the past, na hinaharap pa rin natin ngayon, may guide tayo. Diba? At pag hindi natin acknowledge yung guidance niya, kung ano man yung dinulot sa ating mga consequences, it will encourage us more to sin at manganak naman yun ng iba't iba na mga consequences. Kaya, ito, sumandig talaga tayo sa Panginoon. Kailangan natin ng paggabay. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom. Diba? And shall gently lead those that are with young. Diba? Napakamabiyaya ng Panginoon. We have to acknowledge na mabuhay tayo sa kanyang rules, diba? Para hindi na tayo maging astray na kagaya ng dati, diba? Sabi nga, diba? All we like sheep have gone astray. Baka mamaya, diba? Natagpuan na natin siya. Pero from time to time, pumupuslit pa rin tayo, no? Sa kanyang protection. Okay, next is regulation of the spirit. Regulation of the spirit. Kasi sabi dito, diba? Surely goodness and mercy shall follow me. Diba? Lagi nakasunod. Hand in hand. Yung kanyang goodness at ang kanyang mercy. Diba? Kumbaga, masyado tayong exposed na yun. Nananagana. Parang mana sa wilderness. Exposed na sila sa presence ng Panginoon. Exposed na sila sa biyaya ng Panginoon, at dahil nasanay sila doon, binaliwala. Diba? Kaya yung goodness at ang kanyang mercy na sumusunod sa atin sa araw-araw, may mga pagkakataon, nire-repel natin yun. Diba? Regulation of the Spirit. Ibig sabihin, it will lead us to repentance. Diba? Kapag yayakapin natin yung tunay na revival, tapos sasandal tayo kung paano niya tayo imomold sa pamagitan ng pagsandal din sa mga regulations niya. Kung paano niya na-regulate, binabago, inaayos, winawasto ang ating mga maling gawi. Di ba? Yung reformation pala, reformation ng spirit. Tapos ito naman, regulation of the spirit. Ibig sabihin na regulation, talagang ibabalik niya tayo dun sa rules niya. No? Habang mas tayo ay sumasandal sa Kanya, mas kinikilala yung Kanyang kabutihan, mas na-appreciate natin yung Kanyang kahabagan. Diba? It will lead us to repentance. Diba? Ibig sabihin, mas yayakapin natin, mas pag-iigihin natin na maging maayos, na sundin ang Kanyang regulation. Part kasi yun ng ministeryo ng Banal na Espiritu sa atin. Gugustuhin na natin at magiging way of life na natin. Hindi kagaya dati, parang sa pilitan,
tatanggapin mo ba to o hindi? Pero dahil nag-meditate tayo sa kanyang goodness, nakita natin at na-realize natin kung gaano siya kabuti, kung gaano siya maging maawain. Paano niya tayo binibigyan ng second chances? Second chances, hindi second chance lang. Moment by moment. Dapat, it will lead us to repentance. Ibig sabihin, yayakapin natin automatically, i-apply natin sa ating mga buhay yung kanyang mga pinag-uutos, ang kanyang mga regulations. Regulation of the Spirit, sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Diba? Kaya yung kanyang kabutihan, kahabagan, yung revival, yung reformation of our spirits, diba? Habang sumasandig tayo sa mga intervention ng Panginoon na yun, mas tumitindi dapat yung ating pagmamahal sa Kanya. At hindi natin i-repel, hindi natin hindi natin isasantabi ang kanyang mga commandments. Dahil patunay yun na tayo ay sumasandig sa Kanya, na nagmamahal sa Kanya, nag-grow sa Kanya. Sabi sa Romans 2:1-4. Okay? Sabi nga, therefore, thou art inexcusable, O man, whosoever thou art the judges, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doest the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth, according to them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, and thou shalt escape the judgment of God? Ibig sabihin, beware. Talagang mabdaya ang ating puso, the deceitfulness of our hearts. Diba? Ibig sabihin, madali tayong mag-judge sa iba. Madali tayong magbigay ng conclusion. Most of the time, ang bilis nating ma-offend, diba? Sa sinabi o ginawa ng ating kapwa. Nagbigay tayo ng reaksyon. Diba? Tapos, sila naman nagbigay ng reaksyon sa ating ginawa. Ibig sabihin, one reaction to another lang yan. At minsan, yung mga reaction sa ginagawa natin, kanya-kanyang justification. Siyempre, kung nag-react ako sa ginawa ni Presi, for example, tapos magre-react naman siya sa reaction ko. Tapos kanya-kanya kaming justification, kung sino ang mas may tamang reaksyon. Tapos, out of our reactions, out of our judgments, kanya-kanya na kaming pula sa aming sarili. Pero hindi natin napapansin, alam niyo yun, cycle lang yan. Cycle lang yan. Ibig sabihin, ang bilis nating magbigay ng judgment sa iba. Ang bilis nating magbigay ng justification sa ating mga reactions. Pero hindi natin nakikita na kung i-weigh natin, pareho tayong mali. Diba? Pareho tayong mali. Ibig sabihin, hindi tayo sumusigun talaga sa pagkakaroon ng tamang puso, tamang pandama, tamang spirito sa pagharap sa mga bagay-bagay. Diba? Kaya kadalasan, maraming hindi nagkakaintindihan. Diba? Sabi nga dito sa verse 4, or despises thou the riches of His goodness. Nawawala yung riches ng kanyang goodness. Hindi natin na-appreciate dahil sa pagtingin natin sa ating kapwa. Nadidistract tayo. Distraction natin ng isa't isa. Minsan sa mga hindi pala minsan, kadalasan sa mga mananampalataya, ganun. Nagiging distraction natin ng isa't isa. Nalilimutan natin, to the point na ang meditate natin ay yung mali ng iba. Tapos, kung ano yung mali mo, yun naman i-meditate niya. Cycle lang yan eh. Yun yung sinasabi dito. Ang bilis niya nag-judge. Yung ginawa mo din eh. Kung ano yung sinasabi mong mali niya, mali mo din eh. Diba? Ang bilis natin mag-judge. To the point na nakafocus na tayo sa isa't isa. Tayo na yung naglalaban-laban. Diba? Nawawala yung power ng biyaya niya. Nawala na yung meditation natin sa Panginoon na tayo dapat yung number one na nagtataas, di ba? Tayo yung dapat na nagpo-promote. Wala, eto na. Mali, gulo na, di ba?
Sabi nga, or despises thou the riches of His goodness and the forbearance and long-suffering. Diba? Pag tayo tumingin sa nagkamali, distraction yun. Kaya natisod. Kaya may word na tisod. Diba? Walang pinagkaiba yan. Nung naglalakad si Peter sa raging waters, nawala yung tingin niya sa Panginoon. Siya tumingin doon sa kanyang dilema. Uy, ba't ko ginagawa to? Ba't ako naandito? Nawala na yung pagtingin niya sa Panginoon, di ba? Hindi niya nalimutan niya na sa biyaya ng Panginoon, kaya niya nagawa yun. Ano nangyari? Lumubog siya. Kaya, kanya-kanyang lubog tayo. No? Kasi nga, nawala yung focus natin sa Panginoon. Not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Imbis na may nagbago, wala. Kanya-kanya tayong kayod sa mga likod natin. So, ingat po tayo. Regulation of the Spirit. Lagi natin lingapin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Lagi natin lingapin yung kanyang instruction. Sabi sa Isaiah 40:12-31, who hath measured the waters in the hollow of His hand. Regulation of the Spirit. Tumingin tayo sa Kanya. Diba? And meted out heaven with a span and comprehended the dust of the earth in a measure and weighed the mountains in scales and the hills in a balance. Napaka-makapangyarihan ng Panginoon. Who hath directed the Spirit of the Lord, or being His counselor hath taught Him? With whom took He counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and shewed to him the way of understanding. Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as a small dust of the balance. Behold, He taketh up the isles as a very little thing. Diba? Mag-focus tayo. Let us magnify the Lord. Napakadaming attributes ng Panginoon. Isa lang nun, pumunta lang tayo sa long suffering, o kaya yung goodness niya, o kaya yung mercy lang niya. Kulang ang ating lifetime para ma-appreciate yung mga attributes na yun, hinahayaan niyang mag-manifest sa ating buhay at pinapa-experience sa ating buhay. Isang attribute pa lang yun. How much more kung lahat, i-meditate natin kung paano mapabago ang ating buhay, at paano natin ma-appreciate kung gaano siya makapangyarihan. Diba? Sabi nga, the workman melteth a graven image. Diba? Sabi nga, saan ba ako? Okay, sabi, and Lebanon is not sufficient to burn, nor the beast thereof sufficient for a burnt offering. All nations before Him are as nothing, and they are counted to Him less than nothing and vanity. Mag-isip ka ng mga superpowers. Diba? Mas titindi pa ba ang kapangyarihan nila sa ating Diyos? Sabi sa 18, to whom then will He be likened? God? Or what likeness shall ye compare unto Him? Diba? Lahat ng gawa ng kamay ng tao. Diba? Kanya-kanya tayong satisfaction. Kanya-kanya tayong pag-iisip ng konsepto tungkol sa Panginoon. Diba? To the point na gumagawa tayo ng mga graven image. Nasabi nga dito, will be melted. Nakikukonsume din ng fire. Sabi sa verse 21, have ye not known? Have ye not heard? Hath it not been told you from the beginning? Have ye not understood from the foundations of the earth? It is He that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, that spreadeth them out as a tent to dwell in. Imagine niyo, no? Napaka hirap arukin at intindihin ang kapangyarihan at mismo ang Panginoon natin, di ba? Ang hirap unawain, pero salamat, may banal na Espiritu na gumagabay sa atin para maintindihan siya, para makilala siya. Di ba?
At araw-araw, binubuhos niya yung biyaya sa atin upang makilala siya. Imagine niyo, no? Ang nakakilabot dito, yung sa verse 22, it is He that sitteth upon the circle of the earth. Diba? Noon pa lang, bilog na talaga ang mundo. Pero ang tagal, ano? Nag-struggle ng tao at pinaniwalaan na ang mundo ay flat. Diba? May sa history pa nga nun, ano? Sa geography, diba? May mga voyagers na takot baka pag na-reach nila yung edge ng mundo, mahuhulog daw yung galleon nila. Pero dito sinabi na bilog ang mundo. Diba? It is He that sitteth upon the circle of the earth. Diba? Man's wisdom versus God's wisdom. Kaya nakatakot, ano? Malilimitahan tayo sa mga bagay na dapat nating ma-enjoy kung hindi tayo magtitiwala at sasandal sa kanyang kapangyarihan. Diba? Ultimong ultimong mga pinakamatataas at matatalinong tao na tinitingala natin, wala in comparison sa ating Diyos, sa wisdom ng ating Panginoon. Sabi sa verse 26, lift up your eyes on high, and behold, He hath created these things that bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of His might, for that He is strong in power, not one faileth. Diba? Bilyon-bilyon ang stars sa galaxy. At sa bawat galaxy, diba? May iba-iba pang mga heavenly bodies. Pero alam ng Panginoon, ano? Kung ano tawag sa mga yun. Diba? Sabi, for He that is strong in power, not one faileth. Walang nakakalusot sa kanyang mga mata na magkakaroon ng sinasabing supernova. Iba pagsabog o yung pagkapatay ng isang bituin na hindi niya alam. Bilyon-bilyon yun. Diba? Much more tayo, no, na talagang nilingap niya, na kinalingan niya, at binigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Diba? Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Diba? Biyaya yun eh. Goodness niya yun eh. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. Diba? Matuto tayong sumandal. Be regulated. Be revived. Diba? By the Lord. By our shepherd. Be reformed by our shepherd. Antayin natin siya. Hindi pa siya tapos sa atin. Kaya kung may frustration man na tayo naladama ngayon, ang kanyang goodness at ang kanyang mercy ay kasama natin. Ano hindi natin naiintindihan? Ang kanyang goodness at ang kanyang mercy ay sapat. Ano yung pinanghihinaan natin? Ang kanyang goodness at ang kanyang mercy ay sapat. Diba? It is a tool na binigay sa atin ng Panginoon. Diba? And minsan kasi, pag sinabi natin, ina-acknowledge natin yung kanyang mercy at ang kanyang goodness kapag due date na, sabi niya, due date, tapos biglang may nag-abot sa'yo ng pambayad, ay salamat, tunay na mahabagin at ang Panginoon. Paano kung wala? Hindi siya mahabagin, hindi siya mabiyaya, hindi siya mabuti. Yung aksidente, di ba, sa SC Tex, na kung saan, nayupi, nakatulog yung bus driver,
Ang isa sa naging biktima ay mag-asawa, naiwan yung 2 taong anak. Siya yung buhay doon sa pangyayaring yun. Masasabi pa ba natin na ang goodness ng Panginoon at mercy niya ay nananagana? Diba? Ang daming sitwasyon sa ating buhay, na kung titignan natin, iba-iba talaga tayo. Kaya, diba, talagang unique ang pagkilos ng Panginoon sa atin. At ang kanyang tool ay iisa. Diba? Pero, nag-a-accommodate, nagmi-minister in various ways according sa pangangailangan ng bawat isa. May kanya-kanya tayong battle, may kanya tayong frustrations, may kanya-kanya tayong question, di ba? Pero, panghawakan natin yung kanyang goodness at ang kanyang mercy ay laging naandiyan. At kung ano yung plano niya, hindi natin maki-question. Pero, yun yung katotohanan na gusto niyang iparealize sa atin. Still, kahit gano'n yung sinapit ng batang yun, bigla siya na ulila. Di ba? Ang kanyang goodness at ang kanyang mercy ay mananagana. One time, nung naglalakad kami, sabi sa amin ng isang dating professor namin, sabi niya, uy, ano yan, wala pa kayong anak, sino mag-aalaga sa inyo pagtandaan niyo, di ba? Pero may mga naman, di ba? May mga cases naman, may anak nga pero may depresya. To the point, di ba, na naging vexation of the spirit. Tatanda ko yung professor namin nun. Sabi niya, nako, hindi ko alam. Gusto ko, sabi niya, pag ako namatay, sana mauna yung anak ko. Kasi walang mag-aalaga sa kanya. Kaya nung 80 years old na yan, 80 years old na, naghihingalo siya, sabi nung mga pamangkin, hindi alam niyo yun, ayaw niyang naglalaban siya. Ayaw niyang mamatay. Kasi, sabi niya, kailangan makasurvive ako para may magtumingin sa anak ko. Kaso, hanggang dun lang. Hindi ko alam kung ano nangyari sa anak niya. Meron naman, di ba, binayayaan ng maraming anak, pero nung dumating sa punto na nanangailangan sila at kailangan ng pagkalinga sa kanilang pagtanda, may isa walang kumalinga, di ba? Meron naman mapapalad, na talagang nagbigay ng serbisyo, di ba? Iba't ibang kaso, iba't iba ang pwedeng harapin. Ibig sabihin, miski ano yung dinidesire natin, ano yung mga naging frustration natin, diba? Hindi ka nakapag-ipon, o kaya nakapag-ipon ka nga. Pag tayo na retirement mo, ilang weeks lang, namatay ka. Paano? Diba? Para i-secure mo yung buhay, kaya ka nagpusumika. Meron naman, ang lakas-lakas mo, pero wala kang ipon. Kanya-kanyang kanya-kanyang battle talaga. Ibig sabihin, miski lahat ng bagay na gusto natin i-desire sa mundong ito, para mapunan, mabigyan tayo ng kaligayahan, mabigyan tayo ng kasaganaan, mabigyan tayo ng contentment. Hindi sasapat yun dahil sa Panginoon lang ang ating contentment. Kung paano siya kikilos sa atin individually, iyon ay ang kanyang problema. Hindi na natin dapat problemahin. Kung paano kikilos ang Panginoon sa batang iyon, problema na ng Panginoon. Pero wag natin i-neglect at wag nating i-dwindled, i-compromise yung katotohanan that His mercy and His goodness is following us daily at mananagana yun, kanya-kanyang battle. Diba? I hope one day marinig natin yung batang yun na sa kabila ng pangyayari sa kanyang buhay, sasabi niya, ang Panginoon ay mabiyaya. Kung paano natin sinasabi ngayon, di ba? Sa ating mga personal battles. Kaya lang may mga situation, di ba? Na kung saan dapat mag-manifest tayo ng kanyang biyaya. Biglang na sumipa yung ating sarili. Kumbaga nakasakit tayo ng ating kapwa. And it's too late for us to, alam niyo yun, na sana naging tama ang actually. Sana nakinig ako sa Panginoon. Kasi nakapagbitaw ka na ng salita, nakasakit ka na. Diba? Naging failure ka na nun. Pero may second chance. Sige Lord, susunod. I know better. Diba? May mga situation ganyan na may mga taong ginagamit ang Panginoon para mas ma-appreciate natin yung kanyang paggawa.
At mapapakita niya sa atin ang tunay na laman ng ating puso, tunay na gawin ng ating spirito, na hindi tayo sumasandig sa Kanya. Diba? Na hindi tayo tunay na nagtitiwala sa Kanya. Kaya lang, nakasakit na tayo, diba? Nag-manifest na tayo ng maling spirito, imbis na ang makita yung ating pagiging Kristiyano, ay Lord, nagkamali ako. It's too late. Pero salamat, may second chance pa din. I know better. Huwag nating tanggalin yung katotohanan na siya involved sa ating buhay at laging nananaga. Kanya-kanya tayong battle, kanya-kanya tayong hinaharap. And lastly, sabi, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay, let us enjoy His reward. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Lagi natin lingapin, tignan kung saan tayo nagsimula, kung saan tayo binago ng Panginoon. Nung nakilala natin siya bilang pagligtas, ito gawin ng ating buhay. Tapos bigla tayong, actually hindi level up ang tawag din. Talagang transformation. Talagang transformation. At doon sa transformation yon, kung makikita natin, talagang sasandal tayo sa Kanya, mapapakinabangan natin in a maximum, yung pinaka-maximum potential ng pagbabago, ng transformation natin. Kung sisigun tayo sa guide ng ating shepherd. Diba? May eternal life na tayo eh. Diba? Pinakamasarap imagine. Diba? Pag natapos ang paghihirap ko sa mundong ito, may langit na bayan na nag-aantay. Okay? And out of that, hindi pa siya nangyayari. Alam niyo yun? Kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan, kapag tayo ay nabubuhay sa ating sarili, isipin nyo to, punahin nyo to, damahin nyo to. Hindi kayo excited, di ba? Kung ano yung magiging susunod na buhay. Di ba? Nung time na namatay si Hannah, isa ako sa mga devastated souls na iniwan niya. Alam niyo yun? May point na pagising ko na madaling araw, bigla papasok sila, ay wala na si Hannah. Tapos, alam niyo yun, parang out of frustration ako, hindi ko na siya makita, hindi ko siya makakausap. Parang gusto kong, basta may mga moment na gusto kong manlaban. Gusto kong tanongin ng Panginoon, bakit? Diba? Pero, pag naisip mo yung goodness ng Panginoon sa kanyang buhay, at tatanggapin mo na yung nangyayari yun out of His goodness din, actually, may inggit ka sa Kanya. Uy, buti pa siya, andun na. Diba? Hindi natin ma-appreciate yung pangako ng everlasting life kung hindi tama ang relasyon at kaisipan natin sa Diyos. Diba? Part 2 nung sinasabi ni David sa Psalm 51:12-14, restore unto me the joy of thy salvation. Hindi natin ma-appreciate yung promise ng eternal life kung wala yung joy ng salvation. Kanino manggagaling yung joy ng salvation na yun? Sa Panginoon pa rin, di ba? Sa tamang paggabay at paghawak ng banal na spirito sa ating puso. Sabi, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Di ba? Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. Diba? Ultimately, kapag nawala sa ating paningin, nawala sa ating pandama, yung excitement na may langit na bayan na nag-aantay sa akin, we will become demotivated sa lahat na actuations natin sa buhay, kahit na ang pagtitiwala sa Panginoon. Diba? That's the ultimate reward. At may enjoy natin yun kapag nilingap natin, uy, talagang sinave niya ang aking soul. Diba? Salamat sa Panginoong Jesus. Diba? Walang joy of salvation. Sabi nga, ano daw pinagkaiba ng happiness at saka joy? Kung tutuisin, sa lahat ng aspeto, halos pareho sila. Okay? Sabi ng isang
Sabi rito, happiness, a feeling of pleasure and contentment. Ang joy, ganun din daw. A feeling of pleasure and contentment. At pareho silang wala akong makabuhap na word, subjected sa external circumstances. Ito tingnan nyo Happiness is a feeling of pleasure and contentment triggered by external circumstances. Lahat ng bagay na nangyari sa ating paligid pwede mag-contribute ng kasiyahan. Happiness. Okay? Hanggat bago ang aking Louis Vuitton bag. Tipong gano'n. Habang mas malaki ang bato ng aking singsing sa bato ng singsing niya, mas happy ako. Kapag mas mataas ang grade ko sa kanya, mas happy ako. Kapag mas naging maganda at very satisfying ang aking performance kumpara sa kanya, happy ako. Triggered by external circumstances. Pero sabi, joy, a feeling of pleasure and contentment. Okay, sabi kanina, triggered by. Ibig sabihin, apektado ka. Diba? Rason. Epekto ng mga nangyayari sa labas. Magagandang bagay, maaari. No? Kaya pag hindi na magandang bagay, wala na. Wala na yung happiness, X na. Joy, a feeling of pleasure and contentment independent of external circumstances. Happiness is a feeling of pleasure and contentment triggered by external circumstances. Joy, a feeling of pleasure and contentment independent of external circumstances. Joy is the fruit of the Holy Spirit. Diba? Maganda man o hindi ang nangyayari. As long as we are leaning on our shepherd, hindi mawawala yan. Kasi, independent siya sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Imagine niyo nung Holy Week, pinanood ko uli yung yung The Hiding Place ni Corrie ten Boom. Touch na touch talaga ako dun sa sitwasyon na kung saan napaka-miserable ng kanilang kulungan, to the point nga, napakaramay infestation ng kuto. Dahil, imagine niyo kung gaano sila kadami, kung lang yun, kung 50 lang ang pwede accommodate, parang 200 sila dun sa cell na yun. Init, lamig, damang-daman nila. Tapos may infestation pa ng kuto. Tapos yung infestation ng kuto na yun, dahil sa dami ng kuto, hindi pumapunta yung mga guards. Hindi sila pinapasok. Diba? Ang source ng joy ni Corrie ten Boom ay maibahagi ang salita ng Panginoon, makapag-witness sa Panginoon. Alam niyo yun, sabi niya, salamat, may mga kuto. Dahil hindi pumupunta yung guard. Naiposlit niya yung isang pocket Bible at yung ginamit niya para makapag-minister at mag-share ng salita ng Panginoon sa mga kapwa niya preso, mga biktima ng Nazis, ng time ni Hitler. Diba? Joy yun Diba? Not triggered by external circumstances. Hahanapan mo ng kasiyahan ng iyong puso. At yung kasiyahan yun ay matatagpuan sa pagsandal natin sa ating shepherd. Okay? So, let us have a review. Sabi nga, surely goodness and mercy shall follow me. Surely, certain yun, Nasa atin ako, pangahawakan natin o hindi. Shall follow me all the days of my life. Araw-araw. Hinahabol tayo ng goodness at ang kanyang mercy. And I will dwell in the house of the Lord forever. Let us be revived by the Spirit. Let us be reformed by the Spirit. Let us be regulated by the Spirit. And let us enjoy and be excited sa reward na nag-aantay, sa ultimate reward na meron tayo sa pamagitan ng pagsandal natin sa ating shepherd. Okay? Nawa, na-contextualize natin ng tama at tumpak at maging suited ito sa tamang perspective natin
maitama ang perspective natin regarding sa buhay natin bilang mananampalataya na kailangan natin from time to time, moment by moment, ang gabay ng ating shepherd. Okay, salamat po. Naway naging pagpapala sa atin ang mensaheng ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na sa kabila ng aming mga maling gawi, sa kabila, Panginoon, ng aming katigasang ulo, sa kabila, Panginoon, na most of the time, we choose to be independent, Panginoon. At binabaliwala namin ang iyong presensya, Panginoon, sa aming buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Pero salamat dahil napaka-mabiyaya niyo. Tunay nga, Panginoon, na hindi makakaila ang iyong kabutihan sa aming buhay. Nawa, Panginoon, patuloy mong paulanan kami ng inyong kahabagan. Patuloy niyo, Panginoon, na ipakita sa amin na napakaraming advantages, Panginoon, napakaraming bagay na dapat naming ma-appreciate for having you as our shepherd. Dalayan ko dakilang Diyos na maging tama ang actuations ng aming mga buhay, maging tama ang pananaw ng aming kaisipan, maging tama, Panginoon, ang tibok ng aming puso, maging tama, Panginoon, ang gawin ng aming spirito, na sa relasyon namin, Panginoon, sa inyo bilang shepherd namin. Without you, Lord, we are nothing. Without you, Lord, we cannot accomplish anything, at wala kaming anumang bagay, Panginoon, na pwede namin pagmalaki, sapagkat lahat ay pawang biyaya mo. Kung meron man pong karunungan, kung meron pong mga gifts, Panginoon, kami tinatanggap sa inyo na napag-iigi, na nagiging reason, Panginoon, upang mabiyayaan ng iba. Salamat, Panginoon, sapagkat ito ay pawang sa wonder-working power, Panginoon, at effectiveness ng iyong very important tool na ginagamit, na suited sa bawat pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Ito ang iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Nawa ito'y patuloy na managana sa aming buhay. Nawa ito'y patuloy na kumilos sa aming buhay. Lord, continue to transform our lives. Continue to revive us, Panginoon. Continue, dear Lord, to reform us. Continue, O Lord, na i-regenerate nyo, Panginoon. I-regulate nyo ang aming mga puso. At continue, Panginoon, to give a spark of hope, a beam of hope, sa pamagitan, Panginoon, pagtingin namin sa ultimate reward na ipinangako mo sa amin. Yan ay ang langit na bayan. Restore unto us the joy of our salvation. At dalayan ko, Panginoon, from that note ay tunay na mabago ang aming buhay. Lead us to repentance moment by moment. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, lahat ng kalalatian. More of you, less of us. This we ask in Jesus' name we pray. Dalahin ko dakilang Diyos sa umagang ito ang mga concerns ng bawat isa, ang mga nakikinig sa umagang ito, ang bawat miyembro, Panginoon, ng MIBC sa Marikina man o sa ibang churches. Dalahin ko dakilang Diyos na tugunan mo ang bawat pangangailangan. Dugtungan mo, Panginoon, ang mga kakulangan. Dalahin ko dakilang Diyos na managana, Panginoon, ang iyong biyaya sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kagalingan. Bigyan mo po kami ng kalakasan. Patuloy mo kaming isustain, Panginoon, sa araw-araw. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang biyahe nila Pastor Neil, ni Ma'am Jack, ni Ma'am Teng, ni Preacher Renato, ni Deacon James, ni Ate Marie, ni Mark, Panginoon. Hawakan mo ang kanilang barkong sinasakyan, makarating sila ng ligtas sa mga susundo sa kanila, Panginoon. Nawa, Panginoon, makarating sila ng ligtas at nasa tamang oras sa kanilang pagbalik dito sa Marikina. Ingatan niyo po sila at ilayo sa anumang sakon at kapamakan at anumang hindi ka nais-nais na pangyayari. Dalahin ko dakilang Diyos na maging protektahan niyo po sila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na ibinigay sa kanila. Salamat sa iyong biyaya
at kalakasan at kahabagan na in-extend mo sa kanila, Panginoon, habang sila ay nagmi-minister, Panginoon, sa Antique. We pray, O Lord, kung ano man ang biyaya na kanilang natanggap, bawat isa sa kanila, Panginoon, personally, ay patuloy na magsilbing hamon sa kanilang buhay, na magtiwala at paglingkuran ka. Sa mga nakapakinig, Panginoon, ng iyong salita, sa mga nahamon, Panginoon, sa gawain sa Antique, I pray, O Lord, for you to transform their lives, at dalayan ko dakilang Diyos na ito'y magiging simula na kung saan, Panginoon, mababago at makakilala ang Antique sa inyo bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Dalayan ko dakilang Diyos, yung mga biyahe mamaya papuntang Iliu, Laguna, ang kanilang sasakyang Panginoon, ay iyong basbasan, ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, makarating sila, Panginoon, sa lugar ng burol, Panginoon, ni June Santos. Dalayan ko dakilang Diyos ang iyong kahabagan, pag-iingat at pagpapala sa bawat isa. Cover them with your blood, O Lord. Mga Panginoon, sila makarating doon na ligtas at makabalik dito, Panginoon, na ligtas. Biyayaan mo sila, Panginoon, ng comfort na nagmumula sa iyo, lalo-lalo, Panginoon, Kuya Nick, kay Ate Lilia, kay Melba, Panginoon, at ang kanilang mga pamilya. We pray, O Lord, for you to bless them, Panginoon, at masumpungan nila ang comfort na tanging ikaw lang makapagbigay. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isa. Dalayan ko dakilang Diyos ang kagalingan na iigawad. Palakasin mo, Panginoon, at pagalingin si Ate Hubing Pascual, si Nanay Elby Redondo, si Sister Lynn Herediano, si Tatay Jaime de la Cruz, si Pastor Lou and Ma'am Zenis Pinoy, Ma'am Margaret Barredo, Ma'am Gail Alarcon, si Sir Teodoro Feliciano, si Sir Ramon Spanyola. Dalayan ko dakilang Diyos sa pagalingin mo sa kanyang stage 2 breast cancer, si Tita Amelita Monsquera, sa kanyang stage 3 cancer, si Sir Tori Enciso. Palakasin niyo po, Panginoon, at nawa pa ma-address ang kanyang heart's concern, si Preacher Nelson Trinidad. Pagalingin mo sa kanyang karamdaman, bigyan ng kalakasan si Sir Joseph Wilfredo Lingat. Dalayan ko dakilang Diyos sa pagalingin mo ang kanyang tuhod, Panginoon, bigyan siya ng kalakasan at biyaya. Ingatan mo ang kanyang pamilya, Panginoon, sa kanilang pagbabakasyon. At tubayan mo sila, Panginoon, cover them with your blood. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Sir John Arce sa complication at nerve ng kanyang kidney problem, Panginoon. Pagalingin niyo po siya sa pagdadialysis, Panginoon, ni Ma'am Yonida Dairit. Sa kidney concerns, Panginoon, ni Sir Ramon Spanyola at ni Mami Juanita Verona. Pagalingin niyo rin po, Panginoon, si Sir Sebastian Mateo, si Ma'am Rowena Rebacos, si Ma'am Luchi Monsale, Panginoon, si Sir Vic Ontuca, si Dan Aspa, si RJ Wahing, at si Kuya Racel Castillo. Dalayan ko dakilang Diyos sa pagalingin mo sa kanyang heart's disease at sa kanyang severe gout, si Sir Renato Fernandez. Dalayan ko pagalingin niyo po, Panginoon, si Ma'am Beth Zapata, si Ma'am Teresita Lacson, si Ma'am Ofelia Ibonia, at si Ma'am Araceli Versosa. Kahabagan niyo po, Panginoon. Bigyan ng kagalingan si Georgie Clarete, si Ma'am Lucy Carig. Bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, at hawakan ng pangangatawan ni Ate Aida Amican, ni Ate Percy Zapata, at ni Kuya JJ Zapata, si Ma'am Emelita Spanyola, si Ma'am Santa Groyon, si Mami Malulaw, si Ate Dang Chua, si Ate Fe Carpio, si Tatay Pino, si Nanay Tuding Severino, si Nanay Tess, si Doktora Lou Stanislao, si Ate Yoli Jacinto, si Ate Net, si Ate Baby, si Ate Nene, at si Ate Neneng. Dalayan ko dakilang Diyos na i-provide mo ang pangailangan at tugunan mo ang heart's desires, Panginoon, ni Raisa Monsale at ang kanyang pamilya. Wisdom sa pag-handle ng business matters, Panginoon, para po kay Ma'am Maribel Malyari at sa kanyang pamilya. I'm praying, O Lord, na maging mabiyaya po kayo sa Blessed of Christian Academy. I-guide niyo po, Panginoon, at mag-provide po kayo, Panginoon, upang maiayos ang aming paaralan. Ikaw magbigay, Panginoon, ng mga enrollees at bigyan mo ng mga teachers, Panginoon, kahandaan para sa susunod na school opening, school year 2025-2026. Dahil ko dakilang Diyos ang pag-iingat kay Bishop Freddy De Vega. Bigyan mo siya ng maayos na kalusugan, pangangataw at kalakasan, wisdom, Panginoon,
sa kanyang mga speaking engagements. Cover him with your blood and bless him, Panginoon. Tinataas ko sa si Pastor Gerald and Ma'am Jen Rapista, Panginoon, at ang kanyang mga membro sa gawain sa Antique. Pagpalain niyo po sila, proteksyonan sa araw-araw. Wisdom, Panginoon, at pag-iingat, kalakasang physical, mentally, Panginoon, psychologically, most of all, spiritually, sa paghahanda niya, Panginoon, para sa napipintong mission work niya sa London. I'm praying, O Lord, sa pag-minister, Panginoon, ni Tito Happy Rivera sa Cavite. Bless him, Panginoon, protect him. Ngayong summer, Panginoon, marami po sila activity. Palakasin niyo po siya, Panginoon, at patuloy na hawakan. I'm praying, O Lord, sa aming salvation ng aming mga loved ones and mga friends. Ibigay mo ang burden sa aming puso, Panginoon, upang bahagi ang iyong salita. I'm praying, O Lord, sa mga nakikinig sa umagang ito. I'm praying, O Lord, sa bawat miyembro ng MIBC, Panginoon. Bless each and every one. I'm praying, O Lord, for the adults, bawat senior citizen, bawat young professional, bawat young people, Panginoon, bawat bata. Bless each and every one, Panginoon. Gabayan mo ang bawat isa. Protektahan po kami. Layo mo kami sa anong sakon at kapamakan. Ikaw, Panginoon, mag-provide ng katugunan sa aming mga pangangailangan. Iligtas mo sa anumang karamdaman. Hawakan mo, Panginoon, ang bawat pamilya. Dalangin ko dakilang Diyos na hawakan mo ang bawat isa. Cover us with your blood, Panginoon. I pray, O Lord, for your comfort sa Santos family. Meet them, Panginoon, at their crossroads. At dalangin ko dakilang Diyos na masumpungan nila ang iyong comfort, Panginoon, at pagpapala sa panahong ito, Panginoon, na wala si Kuya Jun Santos, Panginoon, na kanilang anak. I'm praying, O Lord, for your comfort sa Iglesia family, sa Zapata family, sa Orara and Pacheco families. Lord, maging mabiyaya po kayo sa kanila. Protektahan mo sila, ingatan niyo po sila. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Atinet at si Nico, Panginoon. Sustain niyo po sila, Panginoon, at hawakan ng kanilang mga puso, Panginoon, at spirito. At bigyan, Panginoon, ng comfort na nagmumula sa iyo. Ang aming mga pregnant mothers, Panginoon, si Sister Alma Dakutana, Sister Nadia Groyon, Sister Joanne Pasyon, Sister Alisa Itay, Sister Tian Mercalesha, hawakan mo ang kanilang pangatawan, bigyan ng kalakasan. Sustain niyo po sila, Panginoon. Ganun din, Panginoon, pagpalain mo ang bata sa kanilang sinapupunan. Nalayan ko dakilang Diyos ang heart's desires ng aming mga brethren, ng kapatiran, Panginoon, na gustong lumagay sa tahimik. Ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, ay i-provide. Nalayan ko dakilang Diyos, ingatan niyo po sila sa kanilang preparation, ng kanilang wedding. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, ilayo mo sila sa anumang tukso. Preserve them, Panginoon, at ingatan sa araw-araw si Brother Russell and Sister Samu, si Brother Jed and Attorney Claribel, Brother Rainier and Sister Axel, si Brother Johan and Sister Janilyn, Brother Joshua and Sister Blessing, kay Brother John Paul and Sister Katrina. Bless them, Panginoon. Hawakan mo sila at ingatan, Panginoon, sa araw-araw. Lalapit ko sa iyo, Panginoon, si Kuya Panchot Zapata, nawa, Panginoon, maging favorable sa kanya yung mga results ng kanyang mga lab test, Panginoon. Dalayan ko dakilang Diyos na ma-address na, Panginoon, at matugunan na ang kanyang medical concern, Panginoon. Ingatan mo siya, pagpalain mo siya, tawakan, Panginoon. Tinatas ko sa iyo, Panginoon, si Ate Baby Aligado, pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. Bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, si Sister Sharin, at ingatan siya at itaguyod sa araw-araw. Ganun din, Panginoon, si Nanay Tercy, si Josiah Cobarubias, Panginoon. Pagalingin mo rin, Panginoon, si Sir Arnel Alarcon, si Jerry Crame, Panginoon, si Tatay George Escobar, si Ma'am Beth Samson, si Julian Texon, si Sister Aiza Remo, si Brother Melvin Damdam, si Ma'am Lani Nicolas. Kalakasan, Panginoon, kagalingan kay Ma'am Jane Roldan and Ma'am Marieta Tanay. Ganun din dakilang Diyos, pagaling niyo po si Ma'am Verna Barbuena. Nalayan ko dakilang Diyos ang heart's desires ni Ma'am Celia Gatdula regarding sa pagpaprocess ng kanyang US visa. Ganun din, Panginoon, si Sister Lisa Lopez, proteksyon mo siya at ingatan. Ganun din, Panginoon, bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon, sa pag-apply ng adoption para po kay Blessy. At yung petition, Panginoon, sa US na MJ at Joshua. Kalakasang physical, Panginoon, at bigyan mo ng katalinuhan sa kanilang pag-aaral si Brother Drew and Sister Ann and Sister Natasha.
I'm praying, O Lord, sa pag-iingat mo sa paglalayag sa barko, sa kanyang pagbibiyahe, Panginoon, si Preacher Jonathan Shapno, Brother Angelo, and Brother Andrew Spanyola. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, sila Sister Christine Samson. I'm praying, O Lord, sa iyong kahabagan sa province of Abra. Dalahin ko dakilang Diyos na maging stable na ang kalagayan ng peace situation doon, dear Lord. Mga Panginoon, makita nila kayo ng mukhaan at makaranas sila, Panginoon, at makamtan nila ang tunay na kapayapaan na tanging ikaw lang makapagbigay. Ang Marikina City, Panginoon, sa political situation dito, mga Panginoon, all in your own sweet time, magyari, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon, sa lugar na ito. Tinatas ko sa iyo, Panginoon, si Ma'am Nika Hernandez. Bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon, sa application niya sa graduate school. Gabayan niyo po siya. I'm praying, O Lord, for MIBC Malabon, sa church building and construction mo, Panginoon, sa construction ng building nila, Panginoon, provide mo ang kanilang pangangailangan. Dalayan ko dakilang Diyos na matugunan at matapos na, Panginoon, sa lalo madaling panahon, Panginoon, yung construction ng kanilang building. Dalayan ko dakilang Diyos ang bawat MIBC Marikina members sa preparation, Panginoon, ang aming faith promise, Panginoon. Bless us, enable us, Panginoon. Tama niyo aming puso, Panginoon. At ikaw mag-provide ng biyaya, Panginoon, upang maibalik namin sa iyo ang mga pangakong ito, Panginoon. Tinatas ko sa iyo, Panginoon, sila at Elsa Polenyo, Panginoon, at ang kanyang pamilya. Bless them, Panginoon, sa paglalayag nila ngayon hanggang sa kanyang pag-uwi. Ingatan niyo po sila, Panginoon, patuloy na patnubayan, Panginoon, at kanyang mga kasama. Dalayan ko dakilang Diyos, ang miracle mo, Panginoon, at kagalingan ang iyong gawad kay Pastor John Wofford, kay Ma'am Malu Alvarez, kay Ma'am Jeneline Lagarde, kay Ma'am Jessie Guevara, kay Tita Remy, kay Ma'am Melissa Rivera, kay Ma'am Marilyn Cebua, kay Ma'am Corazon Hoxon, kay Ma'am Lydia Tab, kay King Jasper Credo, kay Ma'am Dominic Salimbay, kay Ma'am Ruby Carpio, kay Ma'am Delilah Revilla, kay RJ De La Cruz, kay Ate Ted De Guzman, at kay Ate Rowena De La Cruz, Panginoon. Bless them, ingatan niyo po sila, sustain them, Panginoon, i-provide mo ang kanilang mga katugunan sa kanilang mga pangangailangan, na Panginoon, ay makasumpong sila ng kalakasan at biyaya at kalusugan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalayan ko dakilang Diyos, ang healing grace mo, Panginoon, kay Ate Elsa Bonso sa kanyang left knee. Ipuin mo ito ng mapagkabalang-palang kamay, Panginoon, at siya'y makasumpo na kagalingan. Kay Emelinda Sinutso ka, Panginoon, sa kanyang UTI, strength and protection sa araw-araw, Panginoon, pag-iingat. Kay Sir R.C. Pawig, Panginoon, sa kanyang healing, sa kanyang hypertension, ilayo mo siya sa anumang complication, patuloy na bigyan ng kalakasan, ng protection, ng provision sa araw-araw. Kay Baby Julia Carlos, Panginoon, we pray, O Lord, na makalabas na siya sa PICU, Panginoon, makarecover siya, Panginoon, at ilis mo siya, Panginoon. And we pray, O Lord, na ilayo mo siya sa anumang complications, Panginoon, na dulot ng kanyang operation sa brain. Kahabagan mo siya, Panginoon. Biyayaan mo siya ng kalakasan at maayos ng sistema upang mabilis na gumaling, Panginoon. Kay Sister Gladys Comanda, kagalingan sa kanyang asthma, Panginoon. Protection mo sa kanila at kalakasan ang iyong bigay at blessings sa kanila ni Deacon Boyet, Panginoon. Kay Kim Lau, Panginoon, sa kanyang operation, pagalingin mo siya, Panginoon, bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Kay Ma'am Elvira Colliantes, healing grace ang gumula sa iyo, Panginoon. And we are praying, O Lord, na nawa ay masumpungan na niya, Panginoon. Makita na niya yung kanyang appropriate, Panginoon, at suitable na kidney donor para sa kanya. Kagalingan, Panginoon, at awa at habag para po sa stage 4 cancer na aking pinsan na si Kuya Anthony Villanueva. I'm praying, O Lord, kay Ma'am Eladia Sanchez, healing grace, Panginoon, at magkaroon siya ng normal na hemoglobin at for your financial provision sa kanyang mga pangangailangan. Kay Ma'am Beth Sanyo, Panginoon, healing grace sa kanyang liver disease. Dalayan ko dakilang Diyos si Nanay Leti Cruz, pagalingin mo siya sa kanyang respiratory illness. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, si Sato Ami, complete healing, protection,
at pag-iingat, Panginoon, at kalakasan para sa kanya. Ganun din, Panginoon, proteksyonan nyo, bigyan ng kalakasan at wisdom sila Mamdang Soriano, sila Papa Sato Aswitsugo at si Sato Yogi. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at pagpalain sa araw-araw. I'm praying, O Lord, with Brother Salvi Lazareto. I'm praying, O Lord, sa complete recovery and strength sa kanyang stroke, Panginoon. Financial provision sa kanyang treatment, Panginoon. Nalain ko dakilang Diyos kay Sister Angelina Capuno at kay Sister Bernadette na pamangkin ni Ate Aji sa kanilang chemotherapy at radiation therapy. Ilayon mo sila sa mga complications, palakasin ang kanilang pangangatawan. Pagalingin mo, Panginoon, sa diabetes at maging maayos ang eyesight ni Kuya Ramon de Ocampo. Sa aneurysm, Panginoon, ni Ma'am Arlene de la Cruz. I'm praying, O Lord, kay Brother Orly Marcelo sa kanyang renal treatment at ang will mo sa kanyang buhay, masumpungan niya. Pag-iingat mo rin kanyang Panginoon kay Brother Zach Marcelo, kay Seki Celestine at kay Zion Keila. I'm praying, O Lord, sa kidney ailment, Panginoon, ni Sister Florence Perez. Pagalingan po, Panginoon, ibigay mo sa kanya financial provision at spiritual growth. Kay Ate Pe Carpio, Panginoon, at kay Ma'am Gina Mabalot sa kanilang laboratory results, Panginoon, na ito maging favorable. Pagalingin mo sila sa araw-araw, Panginoon, sa kanilang karamdaman. At dalayan ko dakilang Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan, protection at provision, Panginoon, para sa kanila. I'm praying, O Lord, kay Ma'am Mirna Garcia, I'm praying, O Lord, sa iyong kahabagan at pag-iingat, paggabay mo sa kanya at kanyang pamilya. Kagalingan sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang asawa, Panginoon. At kahit sa kanya, Panginoon, sustain mo siya, Panginoon, at ingatan sa araw-araw. Sa mother, Panginoon, ni Sister Marlene Valdez, sa kanyang chemotherapy, Panginoon, siya ay makasumpong na ng kagalingan, nagmumula sa iyo. Biyayaan mo siya ng kalakasan, Panginoon. Protektahan mo siya sa anumang complications. At ikaw, Panginoon, na maggawad ng katugunan sa kanilang mga provisions, kakailangan sa araw-araw. Kay Ma'am Lita Cruz, Panginoon, sa kanyang complete recuperation sa surgery. I'm praying, O Lord, for her salvation, protection at provision sa araw-araw. Kay Ma'am Elizabeth Pagsolingan, dalayan ko dakilang Diyos, ang kanyang knee concerns. Pagalingin mo siya, Panginoon, hawakan. I'm praying, O Lord, sa kay Hope na relative ni Sister Elena Evilla. Pagalingin mo siya sa kanyang fever. Dalayan ko dakilang Diyos ang iyong protection, Panginoon, sa Shuji family, Panginoon, at kay Sister Emelinda Shinutsuka. Bigyan mo siya ng biyaya, Panginoon. Bigyan mo sila ng biyaya. Dalayan ko, Panginoon, yung pag-iingat at papala sa kanila. Lalo pa ngayon, Panginoon, sa pagkakataon na mahina na ang kanilang nanay, Panginoon. Bless them. We're praying, O Lord, for good health, financial provision, God's will mo, Panginoon, for EJ, at ang iyong pagpapala, Panginoon, sa Palya family, Panginoon. Dalayan ko dakilang Diyos, si Preacher Mitch Viernes, traveling mercy, Panginoon, pagbalik niya dito mula Cagaya, ingatan niyo po siya. Bigyan mo siya ng kalakasan at proteksyon at maayos na pangatawan at pagaling niya sa kanyang stomach pain, Panginoon. Kay Luisa Dominguez, Panginoon, proteksyon and wisdom and traveling mercy sa kanya. Ingatan mo po siya at proteksyon at gabayan sa araw-araw. Sa aming mga OWA family, Panginoon, ang aming mga tagapakinig, i-bless niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Itais mo, Panginoon, ang kanilang mga spirito. Gabayan mo po kami, Panginoon. Kaawaan niyo po kami sa araw-araw. Ang iyong pagpapala, sumagana, Panginoon, at biyaya sa bawat isa. Kay Yunjay, Panginoon, sa kanilang pamilya, spiritual growth, encouragement, wisdom, and provision and safety. Dalayan ko dakilang Diyos, kay Brother Chico Angelo Del, good health, strength, protection, provision, at yung katugunan, Panginoon, sa kanyang mga heart's desires. Dalayan ko dakilang Diyos, ang iyong pagpapala, kay Kuya Ed, at kay Ate Malu Pacheco, Panginoon, sa kanyang pamilya. Pag-iingat at paggabay, paghawak sa kanila sa araw-araw. Dalayan ko dakilang Diyos kay Pastor Edison Miranda Makabatas at ang kanyang church. Dalayan ko dakilang Diyos ma-restore na ang nasunog na kanilang bahay-sambahan. At ikaw, Panginoon, magbigay ng katugunan, Panginoon, sa mga pinansyal na pangangailangan, na pag-reconstruct, Panginoon, ng kanilang simbahan. Sustain mo, Panginoon, at hawakan ang puso at spirito ng mga miyembro. Encourage them, Panginoon, sa nangyaring ito, Panginoon, sa kanilang iglesia. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Doc Jem Stanislao
for at ang kanyang pamilya, pag-iingat sa kanyang asawa at kanyang mga anak, everyday provisions, Panginoon, ay iyong tugunan at blessings, Panginoon, nagmumula sa iyo. Protection kay Mami Glo Agudon, Panginoon, pag-iingat mo at kalakasan sa kanya at kanyang pamilya. Kay Sister Joanne at kay Brother Mark Feliciano, blessings, protection, and strength and spiritual growth. At mga Panginoon, bigayaan mo sila ng kalakasan, spiritual, sa patuloy, Panginoon, ng pananambahan, Panginoon, at na heart's desire nila. Sa salvation, Panginoon, ni Denmark Simanes, Lord, katagpuin mo po siya. Mga Panginoon, makakilala siya sa iyo at kilalanin ka niya bilang Panginoon tagapagligtas. Sa heart's desire, Panginoon, ni Mami Malulaw, regarding sa kanyang mga anak, mga Panginoon, masumpungan mo na sila na sama-samang nagnanalangin at nagpupuri sa iyo. Dalangin ko dakilang Diyos ang good health ay ibigay mo sa kanila at pag-ingat sa araw-araw. Dalangin ko dakilang Diyos kay Sister Des at Brother June Cruz, spiritual growth, blessings, and good health. Kay Ma'am Santa Groyon, Panginoon, at kanyang pamilya, I pray, O Lord, for you to sustain them physically, mentally, most of all spiritually, Panginoon. Palakasin niyo po sila. At dalangin ko dakilang Diyos ang financial provision mo na patuloy na managana sa kanila, Panginoon. Patugunan ng kanilang mga pangangailangan. I'm praying, O Lord, for Brother Melvin Severino, kay Nanay Tuding, kay Ma'am Bingren Severino at sa kanyang mga loved ones. Strength, pag-iingat, kalakasan, kahabagan, ang managana sa kanila, Panginoon. Bless them, Panginoon. Patuloy silang ingatan. Sa anak ni Ma'am Regina at Duhan, Panginoon. Habagan niyo po siya. Nawa, Panginoon, makilala kanya at ang tunay na kalayaan, Panginoon, ng kanyang spiritual kaluluwa ay kanyang masumpungan sa iyo, Panginoon. Kay Ate Elsa Bonso at kanyang mga anak, si Tessa, si Karina Nicoleta, we are praying, O Lord, for their spiritual strength, good health and wisdom, at nawa, Panginoon, masumpungan nila yung will mo sa kanilang buhay. Ingatan niyo po sila at hawakan sa araw-araw. Kay Ate Baby Villamier and family, bless them, protect them, guard them and guide them, Panginoon. I'm praying, O Lord, for Shem, nawa, Panginoon, dumakas na siya at maging maayos na ang kanyang kamay, Panginoon. Kay Sister Jen Clemente at Brother Ryan, Panginoon, at kanyang pamilya, sa kanilang heart's desire, Panginoon, dalangin ko ang approval ng permanent residency sa kanyang buong pamilya. Ingatan mo sila sa araw-araw, Panginoon, at bigyan ng maayos na kalakasan. Dalangin ko dakilang Diyos kay Ate Malumagat and Asbilio families, strength for them. Ingatan niyo po sila, tawakan sa araw-araw. Tinatas ko sa iyo, Panginoon, si Nerissa Cabello, Rowena Nosa, Alberto Colliera, Ate Rose de Albert, at kanilang mga pamilya. Protect them, Panginoon, at bigyan ng maayos sa pangatawan at patuloy mo silang pagpalain. I'm praying, O Lord, for Ate Yoli Jacinto, patuloy mo siyang pagalingin at hawakan ang kanyang karamdaman, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan pisikal, salvation, Panginoon, ng kanyang mga anak, at ang kanyang unspoken prayers, Panginoon, all in your own sweet time, tugunan mo ito, Panginoon. Ang iyong proteksyon, pag-iingat, at provision para kay Kuya Ed and Ate Lea Colliera, sa amin ni Presi, Panginoon, kung ano yung will mo, turo mo kami, tuga mo kami, Panginoon, at patuloy na ingatan. Ang mga daily provisions ay i-provide sa araw-araw. Nalayan ko dakilang Diyos, ang iyong patuloy na pag-iingat, paggabay sa bawat isa. Tinatas ko sa Ate Dina Biernes, si Preacher Mitch, si Eunice, ingatan niyo po sila tawakan sa araw-araw. I'm daring, O Lord, sa aming mga kaibigan, Panginoon, ang mga church members, ingatan mo ang bawat isa, bless niyo po ang bawat isa. Si Kuya Romy de la Cruz, ang kanyang pamilya, si Ernina Ignacio, si Rai Chua, si Grace Pagyo, si Venus Agsaulio, si Jude Costales, si Janet at si J.R. Jacinto, Panginoon, si Gina Claresa, si Mel and June Anore. Bless them, Panginoon, at pagpalain silang patuloy at ang iyong pagpapala ang patuloy na managana sa bawat isa. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa ibayang dagat, si Ate Elsa Bonso at ang kanyang pamilya, pag-iingat, ibigay mo sa kanila. Kay Nanay Tuding at ang kanyang pamilya, kay Ma'am Santa Groyon at ang kanyang pamilya, kay Ate Aji, kay Sir Jim, kay Ralph and Happy Grace, kay Ma'am Ellen and Brother John Tobera, kay Lynn, kay Charles, kay Calby and Tio, kay Kuya Johnny, kay Gina, kay Nanay Leti, kay Joboy, kay Ika at kay Joaquin. Dalayan ko dakilang Diyos, si Jane, si Ryan, si Elise and Maris, si Gilbert, Panginoon, si Shawi, si EA and Elizabeth. Ingatan mo sila, Panginoon, patnubayan sa araw-araw. Tinataas ko sa iyo, mga Panginoon, ang mga preachers and deacons. Dalayan ko dakilang Diyos na bigyan mo kami lagi ng puso, Panginoon, na mapagpakumbaba,
ang iyong biyaya ay managana sa amin at aming pamilya, mga asawa at mga anak, Panginoon. Bless each and every one. Tinataas ko si Preacher Manny Nicolas, Preacher Nelson Trinidad, Preacher Renato Orhino, Preacher Anselmo Marin, Preacher Mendring Edilion, Preacher Gary Chua, Preacher Mitch Viernes, Preacher Jonathan Shapno, Preacher Ronald Sbieto, kay Deacon Kent Avestrus, Deacon George Cardenas, Deacon Boyet Comanda, Deacon James Eclevia, Deacon JB Dominguez, Deacon Alan Barona, Deacon Nardo de Guzman at anyang lingkod. Tinataas ko si Pastor Neil, Panginoon, patuloy mo siyang hawakan, biyayaan ng kalakasan mula sa iyo, ingatan mo siya, Panginoon, sa kanyang pagbalik dito, iligtas mo sila sa anumang kapahamakan. Dalayan ko dakilang Diyos, sustain mo siya physically, most of all, Panginoon, spiritually. Ganun din, Panginoon, kay Lulay, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan, kay David, kay Isaac, Panginoon, ingatan niyo po sila, patuloy na pagpalain. Ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, yung tugunan, at ang iyong pag-iingat, Panginoon, ang pagpapala ay managana sa kanila. Ang mga MIBC churches, Panginoon, ang mga kapastoran, ang kanya-kanyang mga pamilya, asawa at mga anak, Panginoon, bless them. Ingatan niyo po sila, hawakan mo po sila, restore them, Panginoon, sa mga challenges na hinaharap sa bawat iglesia, equip them, Panginoon, at patuloy na paulanan ng iyong biyaya. Si Pastor Cornelio Datur, Pastor Resti Diato, Pastor Ramiro Adona, Pastor Ruel Lumangyao, Pastor Quezon Andrada, Pastor Ferdinand Laos, Pastor Ramiro Mil, Pastor Bernie Montero, Pastor John Palye, Pastor Adan Panizales, Pastor Mike Bigay, Pastor Gerald Rapista. Salamat, Panginoon, sa moment na ito na binigay mo sa amin upang papurihan ka, upang walhatiin ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa privilege na makapakinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa wisdom. Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay. Salamat sa iyong pagkapit ng iyong banal na spirito sa puso at spirito ng bawat isa. We pray, O Lord, for you to bless us, for you to heal us, for you to guide us. May your face shine upon us, Panginoon, at masumpungan namin ang kapayapaan na tanging ikaw lang makakapagbigay. Muli, Panginoon, ingatan mo kami sa buong maghapon at proteksyonan. Pinataas namin ang iyong pangalan. More of you, less of us. Pinabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa pagsama sa akin sa umagang ito. All throughout, mula simula hanggang sa huling Amen. Thank you po for standing by. Pagpalain tayo ng Panginoon, mag-ingat po tayong lahat. Good morning po.